Sa mundo ng karera, may mga direksyon na taliwas sa patutunguhan. Ano man ang dahilan, ang mapagkukunan ang pinanghahawakan. May mga empleyado na napapamahal sa isang trabahong taliwas sa kanilang tinapos na kurso. At isa na si Julius Reynoso sa mga empleyado na bigyan ng oportunidad na makapagtrabaho sa larangang kaiba sa kanyang pinag-aralan. Ang tinapos ko ay Bachelor of Science in Civil Engineering. And as of now, ang kasalukuyan kong trabaho and position is station manager, radio station manager to be specific. Before pa, nung high school kasi ako talaga, gusto ko talaga na nagdo-drawing ako. So, initially, yun yung sa akin, na para bang inspirasyon para, alam mo yun, kunin yung engineering. Kasi I know sa sarili ko na magaling ako dun sa pag-drawing. So, yun yung talagang parang stepping ko kung bakit napunta ako sa kursong civil engineering nung time na yon. Dahil sa pagkahilig sa musika sa kanyang kabataan at pagkahumaling sa pakikinig sa radyo at sa mga nagsasalita dito, naisipan niyang subukang sumali sa isang patimpalak sa radyo. Second year college ako, there was a radio station dun sa lugar namin na nagkaroon ng actually parang parang hiring, pero it's not the typical hiring . So para bang it's a contest kung gusto mong maging DJ. Ayan, join ka lang sa pa-contest. And then trinay ko lang mag-join and fortunately, ako yung nanalo. So yun, doon ako nagkaroon ng start, doon ako nagkaroon ng chance na makapasok sa industry specifically for radio broadcasting. Matapos ang kanyang pag-aaral ng civil engineering, sinubukan ni Julius palawakin ang kanyang karanasan. Hatiman ng puso sa kagustuhan at sa kinakailangan. Nung pagka-graduate ko, lumuwas ako ng Manila to find a job kaagad. Hindi ko na tinuloy actually yung pag-take ng licensure exam for civil engineering kasi nahirapan din kasi ako, to be honest, sa civil engineering. And para bang nung time na yon, para bang hati na yung interest ko. So, ang interest ko talaga is makahanap talaga ng trabaho na kaagad. Pero at the back of my mind, hinahanap ko pa rin. Syempre, matagal din ako nagradyo kahit na estudyante pala ako noon hinahanap-hanap ko na yon. So, nagbakasakali lang ako. I applied for different radio stations and at the same time, nag-submit din ako ng mga resume ko na not related sa broadcasting. So, unfortunately, nung mga time na yon, hindi ako natanggap sa mga radio stations. Pero natanggap ako sa ibang trabaho. Pero, yun na nga, while nasa ibang trabaho ako, I still alam mo hinahanap-hanap po pa rin yung passion for radio. So, nagbakasakali ako, why not? Since na yung current job ko noon, hindi naman talaga yun yung nasa puso ko. Then, submit lang ako ng mga resume ko sa iba't ibang radio stations. And fortunately enough, yun na nga, nakakuha ako sa isang radio station din. Which is actually the station where I'm right now. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging klaro ang direksyong nais tahakin. Taliwas man sa kursong nasimulang aralin, walang pagsisisi sa damdamin. On a percentage, I would say 25% na lang . So, hindi ko na masyadong hindi ko na masyadong naiisip na i-pursue talaga, ituloy, i-continue yung natapos ko nung time na yon. So, tsaka isa pa nakafocus na ako sa kasalukuyan na trabaho ko talaga . So, and I enjoy. So, yun. Hindi ako nagsisisi. Kasi, alam mo naman na, oo, malaki nga yung sweldo. Sa nakikita ko, yung mga iba kasing taking personally sa mga ibang kabatch ko, nasa ibang bansa na kasi. And doon sila talaga nagwo-work as a civil engineer talaga. Yes, malalaki yung sweldo nila, pero ako kasi gusto ko yung nandito . So, gusto ko yung stay dito. And sa akin, kung alam mo yon, kung saan ako masaya and kung ano man yung na-earn ko is enough for me, that's good for me na rin yun. Subalit iba man ang napiling tahakin, ang dating pinag-aralan nagagamit pa rin. Initially, sa akin kasi bilang station manager, kahit na hindi ako yung official na gagawa ng plan, ang tanong pa rin kasi dyan is kung ano yung gusto ng mga tao doon sa stasyon na yon. So basically, sa akin ang proposed na layout ng studio. So
sa akin talaga manggagaling yon. So that's yun yung mga na-apply ko. So ginamit ko yung yung knowledge ko sa civil engineer. Then actually that's kumbaga talagang napaka hands-on ko sa bagay na ito eh. Drawing ko, plinat ko, nag-site visit ako, and then draw ulit, and then sasubmit ko for their approval. Then kapag okay na yon, i-fine na lang nung license na civil engineer. Kung may pagkakataong tahakin ng kursong tinapos, tiniyak ni Julius na hahanap pa rin ng oras gawin ang trabaho na kagisnan at natutunang mahalin. Most probably, siguro, magtutuloy, pero part-time na lang. So, halimbawa, for example, I'm a licensed civil engineer na. Yun yung profession ko talaga. That's my main profession. Then, on my free time, siguro, mag-ano pa rin ako, magra-radyo ako. Yung na lang, yung hindi na yung bilang as a station manager, but of course, a regular DJ na lang. Kasi alam mo naman, pag DJ, may sariling oras talaga yan, di ba? Ano man ang narating, hindi mawawala ang pagpapasalamat sa natanggap na oportunidad. Well, I'm thankful na natupad nga yung isa sa mga pinangarap ko rin nun, which is andito na ako ngayon sa posisyon na yon, na at some point nahihirapan din. Kasi yung demand para masustain yung sustainability of a radio station, nakasalalay sa sa station manager kung paano mo ipaplan yung mga bagay na yon. So yun ang mga struggles ko, day-to-day struggles ko din. Pero ini-enjoy ko pa rin kasi syempre ito naman yung yung alam mo yon, music lover din naman ako eh. So na-enjoy ko, and I get to communicate with other people, get to know with other people. Syempre lumalawak yung connections mo. So well, fair to say na nag-enjoy talaga ako right now. Iba-iba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng job mismatch. Maaring personal o dahil sa ibang oportunidad sa labas ng piniling larangan. Ang mahalaga ay nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng mas magandang buhay. Ayun. 'Di ba? So, from a civil engineering student to becoming a station or radio station manager. Pero yung nababasa nga natin din with regards to job mismatch, merong author nito si Congressman Mark Go. Actually, na siya, napirmahan na siya ni Pangulong Ferdinand Marcos, naging Republic Act na siya. Republic Act 12063 or ang IBET, ang Enterprise-Based Educational Training. Basically parang para mabawasan yung mga underemployed, unemployed, Or yung job mga, yung mga job mismatch. mismatch, ganun. 'Di ba parang ibibigay yung skills na kinakailangan nung isang tao patungkol dun sa bagay din na inaral at tinapos niya para mag-match siya dun sa trabaho or dun sa larangan or industriya na tatahakin niya. Actually, for additional force na din yan ng Pilipinas kung sakali. Kung ano man yung tinapos mo, dapat dun ka talaga. Totoo. At napakagaling ni Congressman Mark Go na eto nga napapirmahan na kay Ferdinand Marcos, 'di ba, yung junior. And sana nga naman ma-recognize. Mare-recognize talaga yan. And Republic magamit Act talaga naman So, hopefully we're looking forward na sa mga susunod na henerasyon o panahon or as soon as possible magamit talaga itong Republic Act na ito para lang sa ganun mabawasan nga ang Job mismatch, underemployment, mga gano'n. Nakakatuwa lang na malaman din yung mga ganito kasi katulad ni Sir Julius Reynoso na isang radio station manager na in-enjoy niya pa rin kung ano yung meron sa kanya ngayon, at it started out as a passion din Parang diba? gusto niya talaga. Pero yun nga yung sabi niya na parang ginawa niya ding stepping stone niya para at some point parang dito muna ako bago ako pumunta sa kung saan man talaga ako pupunta. Pero in the long run, yun nga, natutunan din kung paano siguro mahalin. Nagustuhan niya na din. Nagustuhan niya na rin. Kasi may mga ganun Maraming ganun talaga na hindi natin maiwasan. Na yung mga milyonaryo ngayon, yung mga bilyonaryo, hindi naman nila inaral yun Di ba? Parang mali-mali din naman. Pero look at where they are now. I think it's a matter of really enjoying the job that you have and being passionate in the work that you're doing. Alam mo, Miss Bea, meron yung nabasa ko na Proverbs yata ito. Yung hindi ka matututo kapag laging you're doing the things that you love. Yeah. It's about loving what you do. Oo, totoo. Tama. No? So, hindi ibig sabihin nun, hindi naman to yung inaral ko. Pucho-pucho na lang lahat. Hindi Ganyan. yung, ayoko to.
Oo, ganun. Pero you have to be a part of that job. Be that job. Ganon!